pakiusap, makiusog. Ah, ah, ay. Ah, ah, ay. Ah, ah, ay. Ay naku, ang vase ko. Bakit ka nakatunganga dyan? Bilisan mo, bayaran mo. Nakuha ko ang kakayahang makakita ng mga bagay sa loob. Hindi lang ako nakakakita sa loob. Kaya ko ring malaman kung tunay o peke ang mga antigong bagay. Ang galing. Kaya sa hinaharap gagamitin ko ang kakayahang ito. Para makahanap ng mga nakatagong yaman. Hindi ba't makakapagkapera ako ng malaki? Sinira mo ang aking Tao Tang San Cai noong dinastyang Tang. Halaga nito ay 80,000, magmadaling magbayad. Boss Son. Sigurado ka ba na ito ay Tang San Cai mula sa dinastyang Tang? Ito ay isang Tang San Cai. Hindi ito gagawa ng ganitong ukit. Sa modernong panahon, ang mga palayok ay may ganitong marka. Tingnan mo. Dito. Nakalagay pa nga ang 2025 dito. Tingnan nyo nga. Huwag palang totoo. Muling nanloko si Boss Son. Nagsisinungaling ka. Sinasadyang maghahanap ng gulo, ano? Ngayon hindi mo ako babayaran, ha? Huwag kang umalis. May isang tunay na bagay sa mga peking ito. Kunin mo iyang nakuha. Kahit papaano, makikita mo ang 71,000. Nakatago ka pa ba? Ako. Patayin kita. Sandali. Ginoo Son. Ang taas ng presyo mo. Paano ako tatanggap niyan? Kung ganito, magpapababa tayo pareho. Bibili na lang ako ng peke mula sayo. Yung ito na lang. Para ma-offset yung Tang San Cai mo. Itong nangyari kanina, gawing maliit na lang na issue. Paano kung gawing maliit na bagay na lang? Yes gawing maliit na bagay ang malaking usapin. Gusto mo lang mangarap. Kung wala kang 200,000 ngayon, huwag mong asahang makakaalis ka. Sabi mo pa, hindi na ba pwedeng mag-usap ng maayos tungkol dito? Tama. Ay, wala na akong ibang magagawa kundi tumawag ng pulis. 110. Itong ahas na disenyo ng incense burner. Nakuha ko lang ito sa halagang 20. Yung Tang San Cai na vases. 200 lang ang ginastos ko. Kung magre-report siya sa pulis, wala akong makukuhang kahit anong benepisyo. Sandali lang. Pwede pa namang pag-usapan. Ganito, ibigay mo sa akin. 2,000. 2,000. Itong king na serpentinite incense burner. Kunin mo na. Tungkol sa nangyaring nabasag ang aking Tang San Cai. Ayos na iyon. Ikaw. Sige, askan mo na. Ay. Kumita. Kumita. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Susunod, pupunta tayo sa Linghui Building. Ibenta mo itong serpent-patterned incense burner. Yayaman na tayo. Maglaro. Maglaro. Maglaro tayo. Ito na iyon. Ano ang ginagawa mo? Kumuha ba kayo ng mga kayamanan? Mayroon ka bang magagandang bagay? Mas mabuting tawagin mo ang boss nyo. Malalaman agad kung maganda ang bagay. Sumunod ka sa akin. Ipakita mo muna sa akin ang mga bagay mo. Huwag magdala ng basura. Sayang ang oras ng boss namin. Itong incense burner na may pattern ng python. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng tindahan nyo. Ang burner na ito ay sobrang bago. Mukhang peke lang. Umalis ka na agad. Huwag mong madumihan ang mesa namin. Xiaogo. Si Xiaogo, itong babae ay Ginoong Lin. Nagdadala siya ng peking kalan para ibenta. At sinasabi pang ito ay isang pangolekta ng ahas. Dahil ang inyong tindahan ay tanging tunay lamang.
hindi na ako makikialam. Sandali lang, miss. Umupo ka, umupo ka. Ano bang alam mo? Itong incense burner mula sa dinastyang Qing ay nakatago sa beeswax. Nasa bodega ng ilang daang taon. Kapag kinuha, parang bago pa rin. Ang antas mo. Simula bukas. Pumunta sa bodega. Kopyahin ang talaan ng mga incense burner ng 3 araw. Ako, ano bang alam ko? Bini-bini, pwede ko bang makita ang insenso holder na ito? Magaling ang mata ni Boss Lin. Totoo, ito ay isang Qing Dynasty na insenso holder na may dragon pattern. Magkano ang balak mong ibenta, Bini-bini? 800,000. Napakamakatwirang presyo niyan, Bini-bini. Sige, napasa kamay na. Hindi ko alam, Ginoo. Maari bang makisalo ka sa isang tasa ng tsaa? CJ. Salamat. Uy, Ginoong Lin. Anong magandang bagay ang nakuha mo? Bakit ang saya mo? Bumili lang ako ng maliit na kalan. Akala ko ay isang magandang bagay. Pero ito pala ay isang replika ng incense burner mula sa huling bahagi ng Qing. O ay, mabangong incense burner. Ayos ang pagkakaalaga. May mataas na halaga sa koleksyon. Magaling ang mata mo, Niu Lao. Ha ha ha. Guro Niu. Kayo ba? Si Niu Yuen ng Pambansang Asosasyon ng Pagsusuri ng Antikes. Guro Niu. Diyos ko. Ito na talaga si Guro Niu. Noon, sa telebisyon ko lang siya nakita. Hindi ko akalain na makikita ko siya ng personal ngayon. Sabi nila, itong taong ito ay napakahirap makahanap. Sa industriya ng pagsusuri ng mga kayamanan, hindi pa siya nagkamali kahit kailan. Itong boss na ito, tingin ko ay nandito ka rin para magbenta ng mga kayamanan. Samantalahin natin habang nandito ang tao. Mas mainam, buksan mo na ang iyong minamahal sa iyong braso. Hayaan nating sila onyo ang tumikim tikman. At para rin mabuksan ang aming mga mata. Nga, bakit ang tanga ko? Sila onyo ang buhay na diksyonaryo sa Beijing. Karaniwan siyang iniimbitahan para magpatingin ng mga hiyas. Kailangan pa ng malaking halaga para sa kanyang serbisyo. Kagabi lang ako nabangga sa pinto. Kung sakaling purihin niya ang sisidlang ito, siguradong dadami ang halaga nito ng 10 beses. Ginoong Niu, baka pwede mong tingnan. Para makita ng lahat. CJ, kunin mo na at sabay-sabay nating tingnan. Ayos. Ang lakas ni Ginoong Niu. Itong bagay ni Ginoong Chen. Karamihan dito ay totoo. Muli na namang yayaman si Ginoong Chen. Itong makulay na salamin na bote ay mula sa dinastyang Tang. Ibinigay ito ni Emperador Xuanzong kay Yang Guifei. May nakaukit sa ilalim ng bote. Pinasikat ng emperador para kay Yang Guifei. Ang katawan ng bote ay malinaw. Ang pagsasama ng 7 kulay ay perpekto. Talagang kahanga-hanga. Boss Chen. Magkano ang halaga ng bote na ito? Kakaunting 200,000. Kung totoo man, may mga tao na mag-aagaw para sa 2 milyon. Miss, ano ang ibig mong sabihin nito? Ay, sa tingin ko, 200 ay mas makatwiran siguro. Hindi dapat basta-basta ang sinasabi. Itong makulay na salamin na bote, ang direksyon ng pagkakatexture at pagiging malinaw. Ang mga kulay ay talagang magaganda. Ngunit, ang bagay na ito ay isang modernong peking produkto lamang. Hindi ito nagkakahalaga ng marami. Ikaw, isang batang babae, ano ang alam mo? Dahil sinabi mo, ito ay mataas na kalidad. Bakit ka pa rin nakatitiyak na ito ay peke? Dahil sinabi na ng batang babae na ito. Ang natitirang 2 punto. Ako na ang bahala magsabi. Itong botelya, perpekto ang pagkakagawa. Pero, ang inskripsyon ni Emperador Yang na ibinigay ni Haring Zhu, hindi dapat lumabas sa ganitong uri ng lalagyan. Totoo ngang peke itong bagay na ito, modernong replika. Ginoo. Nagtatawa ka ba?
Yung 7 kulay na glasyang botelya. Binayaran ko pa nga ng 200,000 yan. Ay, Ginoong Chen. 200,000 para sa iyo. Hindi naman ito malaking bagay, di ba? Walang anuman. Hindi naman ito malaking problema. 200,000 lang naman ang ginastos. Si Ginoong Chen ay isang tao na may malaking negosyo. Sigurado akong hindi siya mag-aalala sa 20 na ito, di ba? Kayo pala ito. Isang mabahong nagde-deliver. Saan mo nakuha ang iyong ahas na inukit na incense burner? Baka naman ito'y mana. Chen Kang. Huwag kang magbula-bula. Maganda at maayos ang batang babae. Paano siya gagawa ng mga bagay na nakaw? Ang puso ng tao ay mahirap malaman. Ano ang alam mo? Dati siyang nagde-deliver ng pagkain. Anong masama sa nagde-deliver ng pagkain? Kailangan pa bang may pahintulot mo? Sige, sabihin mo. Ikaw nagde-deliver ng pagkain. Saan galing ang insenso? Mula sa lolo na nangangalakal ng basura. Na nakuha. Akala mo ba'y mga tanga kami? Makakakuha ng ganitong yaman sa pangangalakal ng basura. Sige, magpangangalakal na lang kami ng basura. Ilang kayamanan sa mundo ang nakuha mula sa mga istasyon ng basura. Ano ba ang silbi ng makuha kong isang insenso? At saka, ito pa lang ang simula ng insenso. Kung gusto ko lang, gumastos ng ilang libong para makahanap sa merkado ng mga laruan ng libangan ng ilang dekada. O kahit mga mamahaling bagay na umaabot sa milyon-milyon. Madali lang ito. Kung kaya mo ito, bakit ka pa magde-deliver ng pagkain? Diretso na tayong maging master ng mga kayamanan. Dahil sinabi ni Boss Chen ito, mas mabuti pang magpusta tayo. Kunin natin si Ginoong Niu bilang saksi. May kakayahan akong makakita. Hindi ako matatalo. Kahit anong sinasabi ko, hindi ako natatakot. Dahil gusto mong magpusta. Handa akong sumama hanggang dulo. Kaya pakiusap, sila onyo ang maging saksi. Pagdating ko sa Jinling, nakasalubong ko ang ganitong kawili-wiling bagay. Kaya ako na ang gagawing saksi. Pero ako lang ang responsable sa pagtukoy ng kayamanan. Huwag niyo na akong lapitan sa iba pang bagay. Sige, anong sugal ang gusto mong laruin? Ang tunay na agate pendant ay 300,000. Gumastos ako ng ilang libo para makuha ang yaman na nagkakahalaga ng milyon. Kung mananalo ako, ibigay mo sa akin ang agate pendant sa lig mo. Kung matatalo ako, ikaw ang magbibigay ng hiling. Maganda ang panlasa mo. Kung matatalo ka, kneel down ka at tumahol ng 3 beses tulad ng aso. Magbigay ng ilang pagsalita. Ayos na pagkasunduan na. Pinakamataas 1 oras. Bumalik ako na may milyon-milyong kayamanan. Ay naku! Sa tingin ko, hindi na kailangang maghintay. Ang babaeng ito ay nagmamalaki ng sobra. Siguradong hindi na siya babalik. Ako'y isang saksi lamang. Tanging ang mga bagay na dinala ng dalaga ang aking tinitingnan. Wang Meng. Mukhang interesante itong bote. Masyadong maliwanag ang kulay ng enamel. Ito'y pek. Ang kandado na ito ng dalaga ay mula sa dinastyang Qing. Ibebenta ko ito sa iyo ng mura. Boss, ang tatak na ito ay inukit ng makina. Sobrang makinis. Matagal na tayong nag-ikot ng kalahating oras. Wala pa rin kaming nakitang bagay na swak. Ito na yung pagkakataon. Mas maganda pa rin maghanap sa mga maliit na pamilihan sa tabi-tabi. Hoy Wang Meng, sandali lang, susunod na ako. Tumingin ka lang, basta't tingnan mo. Mga yaman na bagong nahukay mula sa Zijingshan. Presyo na bababa sa halaga. Bumili ang batang babae ng 1 piraso. Para kang nakabili ng 1 bahay. Bumili ang binata ng 1. Pwedeng-pwede kang mamili ng girlfriend. Paalam, pasensya na. Ikaw talaga. Galing pa sa Purple Mountain ang mga yan. Binibini, kaya ko bang lokohin ka? May mga yaman sa Purple Mountain. Alam na ng lahat. Ito ay tunay na bihira at mahalaga. Yung mga nasa mesa ay pawang peke o walang kinang. Isa itong peke na walang halaga. Gusto mong kumita sa pamamagitan nito.
Nangarap ka lang. Boss, paano mo ibebenta yung mga maliit na bagay dyan? Hindi ito mahal. Itatabi mo na lang bilang pangdekorasyon. Huwag nang tignan. Magkano ang binayaran ko para sa mga maliliit na piraso na ito? Kunin mo na lahat ng 200 yuan. Nabayaran na. Pumasok na sa WeChat ang 200 yuan. Gusto mo akong gawing tanga? Hintayin mo. Hindi pa sigurado kung sino ang matatalo at mananalo. Boslin, bakit ka ganyan kalapit? Natatakot ka bang tumakas ako? Nais ko lang talagang makita. Hindi ko inasahan. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong mananalo ako sa pustahan na ito. Panalo na ako. Sige, ingat ka. Malapit na ang oras, di ba? Mukhang tumakas na yung babae. Tama nga. Wala rin sila Olin. Siguradong natatakot siyang matalo, kaya hindi siya nagpakita. Mukhang malinaw na kung sino ang panalo sa pustahan na ito. Sobrang halata na. Narito na. Binili ko itong pendant ng 300,000 yuan. Kung matatalo, mapapasa akin ang batang ito. Wang Meng. Ang mga sirang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 100 beses. Dragon at Phoenix nagdadala ng magandang kapalaran. Ang disenyo ay mula sa panahon ng Eastern Han, gamit ang teknik na yusilunti ang linya. Gamit ang jade. Lahat ng salamin na klase. Ano ito? Dragon at Phoenix na nagdadala ng magandang kapalaran na jade pendant. Leader ng espiritu, unang klase. Gamit mula sa royal family noong Han Dynasty. Kakayahang jade. Halaga ay 1.5 milyon. Boss Chen. Ang batong ito ay isang pamana mula sa Emperador He ng Dinastyang Donghan. Gawa ng mga artisan sa palasyo. Napakagandang jade mula sa lumang minahan. Magkano ito? Hindi bababa sa 1 milyon. 1 milyon. Talo ako, talo ako. Chen, tanggapin mo na ang pagkatalo. Bata. Magandang paningin. Salamat kay Ginoong Niu sa kanyang pagsusuri. Dalaga. Talagang may itinatagong galing ka. Tama lang. Akala ko kanina, malapit ka ng matalo. Pupunta ako kay Liu Laoqi. Bibili pa ng 2. CJ. Kaya't pag-usapan muna. Si Boss Chen. Hindi naman siya nagbabalak na magloko at sirain ang kasunduan, di ba? Biro lang. Sino mang tumaya, dapat handang matalo. Ako si Chen Kang. Hindi ako taong natatalo. Dapat noon pag ginawa ito. Pupunta ako sa banyo. Miss, yung dragon at phoenix na jade pendant mo. Handa ka bang ipamigay? Gusto ito ng matandang lalaki. Kailangan munang maghanda ng taos pusong intensyon. Magbigay ka ng presyo. Hindi ako makikipagtawaran. 1.5 milyon. Talagang tuwang-tuwa ang matanda. 150,000. Talagang hindi ako binigyan ng Golden Dragon Spirit Eyes. Hindi na ako mag-aalala tungkol sa pera sa hinaharap. Wang Meng, sandali lang. May kailangan ka ba, Ginoong Niu? Nag-aral ako ng mga antigong bagay sa buong buhay ko. Gusto kitang gawing estudyante. Salamat sa iyong papuri, Ginoong Niu. Ngunit sa ngayon, wala akong balak na mag-aral sa isang guro. Ako ang nagkamali. Kung may hindi ako maintindihan sa hinaharap, basta't kailanganin mo ako, nandito lang ako. CJ. Ingat ka, Niu Lao. Hindi problema ang pera. Ang kailangan ko lang ay ang jade pendant. Yung babae. Kayo na ang bahala kung paano niyo siya haharapin.
Ang sarap ng pakiramdam. Parang may isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos mula sa aking ulo hanggang sa aking mga daliri sa paa. Ang amoy na ito ay galing sa jade pendant. Ang aking mga tainga ay nakakakita ng napakalayo. Ang aking paningin ay bumuti rin. Mukhang marami ka pang mga bagay na naghihintay sa akin na matuklasan. Malinis na jade na pendant. Antas ng tao, unang uri. Naipon na ang espiritual na enerhiya. Akala ko ang berdeng enerhiya ay espiritual na enerhiya. Wang Meng, kumita ka ng malaki. Ilang araw ka nang hindi pumasok sa trabaho. Bakit mo ako dinala dito sa ganitong mamahaling lugar? Ayon sa pagkaintindi mo, hindi lang ako nag-resign, kundi nakakuha pa ako ng maliit na yaman. Sabi ko na nga ba, sabihin mo na, paano kayo maman? Nanalo sa loto. Kahapon sa pamilihan ng antigong bagay, nakakuha ako ng isang kwintas na hari. Sabi ng eksperto, ito ay isang pendant ng dragon at phoenix mula sa dinastyang Donghan. Nabenta ko ito ng 150,000. Ngayon, mayaman na rin ako. Totoo ba si Wang Meng? Siyempre, kaya ko pa bang lokohin ka? Naku, ang galing mo naman. Pumunta ka ba kahapon sa Old Town Antique Market? Di ba? Yung expert sa appraisal na galing Beijing, si Niu Lao. Paano mo nalaman? Sabi ko na sayo, ang lolo ko ba ay nagbebenta ng antigong bagay? Kahapon, sa pamilihan ng antigong bagay, sa distrito ng antigong bagay sa Jinling. Sikat na sikat. Lahat ng ito ay sinabi sa akin ng lolo ko. Wang Meng, narinig ko mula sa aking tiyuhin. Nakahapon sa pamilihan ng antigong bagay, nagtaya ka sa isang tao, at nanalo ka ng isang pendant. Tinanggihan mo pa ang alok ni Ginoong Niu na maging estudyante. Totoo ba ang balitang ito? Totoo. Wang Meng, sasamahan na kita mula ngayon. Turuan mo akong kumita ng maliit na pera. Siyempre, magkakaibigan tayo. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. Hindi kita isasama. Wang Meng, sobrang bait mo. Bukas, pumunta ka sa tiyuhin ko para kunin ang isang kayamanan. Mahalaga sa kanya ang kayamanang iyon. Tulungan mo akong suriin. Kung totoo ito, masisiyahan siya ng 3 araw. Siyempre, walang problema. Yuan Ping. Wang Meng. Sa wakas, nakuha ko na rin. Inilock ng tito ko yung brilyante nitong pulsera sa drawer. Kinakausap ko siya ng matagal. May ekspertong galing Beijing na dumating para mag-verify. Nangungulit siya ng 10 minuto bago siya pumayag ibigay sa akin. Tito mo, talagang nakakaawa ito. Yuan Ping. Ang pulseras na ito ay peke. Walang halaga ito. Talaga ba? Araw-araw pinupunasan ito ng aking tiyuhin ng seda. Sabi niya galing ito sa palasyo noong dinastyang Ming. Tingnan mo ito. Ito ay ukit na makina na may disenyo ng palumpong. Ang mga linya ay napakaayos. At dito rin. At ang mga marka ng pulido. Ito ay katangian ng makabagong teknolohiya. Akala ko pa naman, makakagulat ako sa lola. Huwag mawala ng pag-asa. Bukas dadalhin kita sa pamilihan ng antigong bagay sa silangang distrito. Para makakita ka kung ano ang tunay na yaman. Talaga ba? Wang Meng, huwag mo naman akong lokohin. Siyempre naman. Kailan pa ako nanloko sa'yo? Lungsod.
Hindi ba't siya yung nag-reject kay Niu Lao kahapon, si Wang Meng? Narito na si Yanji. Wang, narinig ko na ang tungkol sa jade pendant noong nakaraan. Tingnan mo ang bagong nakuha kong selado na mangkok. Zhao Jie. Ang mangkok na ito ay mula sa Southern Song. Talagang may matalas na panlasa si Yanji. Wang, nakuha ito mula sa kanayunan ng Li Shui noong nakaraang linggo. May opisyal na tatak ang ilalim. Wang Meng, mahalaga ang mangkok na ito, di ba? Hindi bababa sa 10,000. Kung makatagpo ng kolektor na mahilig sa Song porcelain, maaaring mas mataas pa ang halaga. Ang mahal naman. Hintayin mong matutunan ang pagtingin sa mga antigong bagay. Tulad ng mga layer ng crack sa yelo. Ang patina sa ilalim ng bagay. Matututo ka ring makahanap ng magandang deal. Alaynan. Sige na. Miss Wang, bumalik ka ulit sa susunod. May magagandang bagay na itinatabi para sa iyo. CJ, tara na. Tara na. Wang Meng, pakitulungan mo akong tingnan itong mga bagay na ito. Alin ang tunay na produkto? Kaka-receive ko lang nitong mga huli. Di ako makasiguro. Hindi ko alam, wala na akong oras para tingnan. May kailangan pa akong asikasuhin, mauna na ako. Wang Meng, sikat ka na ngayon. Saan ka man pumunta, maraming tao ang nakakakilala sa'yo. Huwag kang magpakababa. Tara, tingnan natin si Liu Laoqi. Nasaan si Liu Laoqi? Nandito pa siya kahapon. Kahapon. Naubos niya ang lahat ng stock. Siguro naghanap siya ng mga antigong bagay. Kaya't maglakad-lakad tayo. Tara. Dumating na si Wang Meng. Kakaabot ko lang ng ilang bagong produkto. Pakitingnan niyo nga. Walang masyadong mahalaga. Yung mga mahal hindi ko kayang bilhin. Itong asul at puting porselana ay mula sa panahon ni Qianlong. Tingnan niyo ulit. Sige na, ayos na. Walang interes. Wang Meng, itong mga maliliit na bagay na ito, mukhang mamahalin. Sigurang di maliit ang halaga nito, no? Kailangan na nating kumain ng tanghalian. Ay, narinig niyo na ba? Nagpusta ang merkado ng jade. Ng jade na nagkakahalaga ng milyon. Grabe. Narinig ko rin iyon. Tara, punta tayo sa merkado ng jade. Marunong ka bang tumingin ng jade? Hindi naman. Tingnan mo. Hindi naman mawawalan. Tara na. ₱2 milyon na. Kung walang ilalabas, malaking kawalan ito. Hindi mangyayari. Sabi ni Guru Zhang, malinaw ang tekstura. Mataas ang tigas. Siguradong makakakuha ng dekalidad na jade. Mayroon lamang manipis na patong ng berdeng liwanag. Walang kumpletong bato ng jade. Nagbigay sila ng 250,000. Sandali lang. Ginoong babae, nais mo bang magdagdag ng presyo? Hindi. Ang sinasabi ko, itong batong mineral ay nagkakahalaga ng 250,000. Sobrang mahal naman. Anong alam ng batang ito? Kanina, pareho pang mga master. Ay pumuri. Walang jade dito sa loob. Yung jade na hinawakan ko, mas matagal pa sa buhay mo. Kung ayaw mong bumili, umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang negosyo. Kung hindi ka naniniwala, mas mabuti pa magtaya tayo. Anong pagtaya? Taya natin na sa batong ito. Walang jade. Kung meron, ibibigay ko sa iyo ang 250,000. Kung wala, hayaan mo akong pumili ng 4 na piraso ng orihinal na bato. Kanina habang nag-ikot sa mga istante, nakita ko ang ilang piraso ng orihinal na bato na kumikislap. Pula, berde at lila. Sapat ang konsentrasyon at sukat. Mas mahal pa yan kaysa sa basag na bato. Kung hindi dahil sa mga kayamanan na yan, hindi ako makikialam. Ikaw, may karapatan ka bang questionin ako? Pusta. Wang Meng. Tama na. 2,500,000. Ilan bang jade ang kailangang ibenta? Huwag mag-alala. Walang sinuman ang makakapagloko sa akin.
glass type na jade. Nakita mo ba? Lumabas na ang bato. Natalo ka. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa natatapos ang pagputol ng batong hilaw. Magpatuloy. Tingnan natin kung hanggang kailan ka matigas ang dila. Ito. Hindi ito possible. Tapos na ang laban, di ba boss? Boss, ipagpapatuloy pa ba natin? Boss, hindi na kailangang ipagpatuloy pa, di ba? Isa lang namang basura. Hindi naman ito tunay na jade. Nakagulat ka talaga. Ako rin ay isang tagasuri ng bato. Ako at ang mga kasama ko. Walang nakapansin ng anumang raw stone. Ngunit ikaw ay tiyak. Walang anumang raw stone dito. Salamat sa papuri. Hindi ako naniniwala na ang pirasong ito ay basura. Magpatuloy. Pumili ng raw stone. Kailangan ng piliin ang pine flower at python band. Tingnan mo itong bahagi. May mga kulot dito. Tinatawag itong pine flower. Ipinapakita nitong may posibilidad na magkaroon ng green jade. Yung nakausling pattern ng ahas sa itaas. Tinatawag itong python band. Mas mataas ang posibilidad. Wang Meng. Baka subukan ko kaya itong isang piraso. Subukan mo dito sa gilid. Baka may mahuli kang pagkakataon. Kamusta itong piraso na ito? Ang galing mong pumili. Gagawin natin ang isang bagay na nakaka-excite. Baka bobo itong babae na ito. Pumili ng bato para sa sulok ng mesa. Ha 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 ha. Tumaya ako ng 100. Hindi makakakuha ng jade. Mga kaibigan, dahil hindi kayo naniniwala, bakit hindi tayo tumaya? Kung makakakuha ng jade, bawat isa sa inyo, bigyan nyo ako ng 1,000. Kung hindi lalabas, ibibigay ko sa inyo ng 1,000 bawat isa. Tiete, anong takot? Pusta ako. Wang Meng, tigilan mo na ang pusta. Hindi ko alam kung paano pumili ng bato. Kung hindi ito lalabas, kailangan mo pang magbayad ng pera. Magtiwala ka lang. Maniwala ka sa akin. Lesiu, Binibini. Talagang kailangan mong mag-alis. Buksan mo na. Bilisan mo. Ito ay jade. Ito ay Hessian black jade. Malalim ang kulay. Pure ang texture. Bihira makakita sa merkado. Itong bato na ito, 3 taon ko nang inaalagaan. Akala ko ay isang basurang bato. Ay naku! Mga kaibigan, sino ang tumaya, dapat tumanggap. Bawat isa ay 1,000. Magpila para magbayad. Wang Meng, nakuha ko na lahat. Magbibisikleta muna ako. Hintayin mo ako. CJ, paano mo nga ba nalaman? Miss, gusto kong bilhin ang itim na jade sa kamay mo. Pati na rin ang 3 batong ito. Pwede ba? Ginoong Liu. Hindi naman ito makatarungan, di ba? Ang orihinal na bato ng ginang na ito. Gusto ko ring bumili. Sa kompetisyon, palaging ang may pinakamataas na presyo ang nananalo. Mag-aalok ako ng 6 na milyon. Para sa itim na jade, magdagdag ng 3 piraso ng orihinal na bato. Kung mas mataas ang alok mo, bumalik ka sa akin. Ito. Baliw na babae. Bagamat mahal ang itim na jade. Lampas na sa 6 na milyon. Naniniwala siya na ako ang pumili ng orihinal na bato. Pwede bang lumabas ang jade? 600,000. Nabenta na. CJ, magpapadala ang assistant mamaya. Pwede bang ilagay ang pangalan? Ako si Wang Meng. Ako si Liu Muking. Siya ang pangulo ng Liu's Jade. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Ang bayad ay 1,050,000.
Magsimula tayo sa mga kondisyon. Ang aming kumpanya ay kailangang pumili ng 10 milyon na halaga ng raw stone. Ngunit mahirap tukuyin ang raw stone. Ang mga tao sa aming kumpanya hindi makapagdesisyon. Ikaw ang tagasuri. Nais naming humingi ng tulong sa iyo. Ayan, Gil. Wang, tumpak ang iyong mata sa pagpili ng orihinal na bato. Nais naming humingi ng tulong sa iyo sa pagpili ng orihinal na bato. Dagdagan ng 6 na milyon. Isasama na ipapadala sa iyo. CJ, salamat. Salamat. Malaki ang puso ni Ginoong Liu. Pinapayagan ang isang batang babae na hindi alam ang ugat na magpasya sa halaga mong 10 milyon. Hehe. Ang pera ko. Hindi pa kailangang mag-alala si Ginoong Wang. Tara na. Pumili tayo ng orihinal na bato. CJ. Tingnan mo. Ang kabuang budget ay 10 milyon. May nakita ka na bang gusto? Sabihin mo sa akin. Okay. Boss, kukunin ko ito. Wang Yu, hindi mo ba nakita na si Wang Meng? Sino ang unang tumingin? Wala akong pakialam kung sino ang unang tumingin. Ako ang unang nagsalita. Akin ang orihinal na bato. Wang Yu, wala ka bang hiya? Boss, agad gumawa ng resibo. Boss, ihiwa mo muna ito. Tumawag ang assistant sa iyo. Ginoong Liu, tingnan mo. Buksan mo. Titingnan ko rin. Kung may jade ba talaga. Buksan mo. Hehe. Berde na jade na may salamin. Magandang kalidad, ha? Ha ha ha. Tingnan mo. Nagkakahalaga ng mahigit 300,000. Wang Yu, sobra ka na. Boss, itong piraso. Kukunin ko ito. Ninakaw mo pa rin. Gusto kong bumili. Ikaw ang bahala. Ikaw ang pumayag na siyang mang-score. Huwag mag-alala. Mas maganda pa ang susunod. Ha 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 ha. Ay ha ha ha. Ha ha ha. Ay. Ito kukunin ko. Huwag niyong agawin sa akin ah. Bakit mo ako hinihila? Gusto ko si Rita. Muking. Shenking. Maliwanag. Malalaman mo mamaya. Gaano karami? Bakit wala pang jade? Anong nangyayari? Ginagawa mo ito ng sinasadya. Eh. Tingnan ang resulta. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Para ipahamak ako, hindi ba? 6 na milyon. Para bumili ng sirang bato. Si Boss Wang mismo ang gustong bumili nito. Wala akong pinilit sa'yo. Naniniwala ka o hindi? Pipilitin kong hindi ka makasurvive sa Jinling. Wang Yu, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Gamitin ang sariling paraan ng tao. Bilang ganti sa kanya. Ginoong Wang, 10 milyon at 10,000 ang kabuuan. 10 milyon lang ang ibigay mo. Bata, hintayin mo ako. Sige lang. Nakatago ka ng mabuti ah. Para sa ganitong, kailangan gamitin ang kanyang paraan. Wang Meng, magaling ang galaw mo ah. Yung 2 piraso ng batong iyon. Sama-sama, hindi pa umabot ng 5 milyon. Kaya nalugi siya ng 10 milyon. Sige na, ituloy ang pagpili ng mga bato. Alainan. Boss, ito, ayos.
Oh, talagang tumpak ang mata ni Wang Meng ah. Haha. Ayan, Giu. Wang, inutusan ko na ang sekretarya. Nailipat ang 750,000. Ilagay ito sa iyong card. Tayo, gusto mo bang magpalitan ng contact information? Kung may kailangan ka sa hinaharap, ay makikita kita. Ayos. Tulungan si Liu Muking na tingnan ang Jade. Naipakalat. Naging sikat ako sa isang gabi. Puno ng tawag ang telepono ko na humihingi na tingnan ko ang mga orihinal na bato. Lahat ay tinanggihan ko. Hello. Ayan, Giu. Wang Meng, may mga bagong magandang orihinal na bato sa tindahan. Pakiusap, tulungan mo akong pumili. Ilagay ang may pinakamataas na porsyento ng Jade sa ikalawang palapag. Para sa 1,000,000 na bayad. CJ, pupunta ako tingnan. Sabi ng boss ko pumunta. Tumulong sa pagpili ng raw na bato. Kailangan. Sobrang walang ginagawa ako. Gandang si Miss Wang Meng. Pumili ka lang ng walang pakialam. Napili mo na. Ipadala sa ikalawang palapag bilang isang paborito. Third tier spirit rank. Pinakamataas na klase ng glassy jadate na berde. Halos 200,000 halaga. Boss. Itong piraso. Paano ibenta? Walang ipinakita itong bato. Parang hindi ito magiging jade. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Tutu. Kaya. Hindi na ako mag-aalangan. Wang Meng. Itong bato. Mukhang walang espesyal. Malalaman mo mamaya. Hindi ka ba? Gusto mong i-interpret ang bato. Ang lolo ko ay may tindahan ng jade. Pwedeng mo siyang hingian ng tulong. Totoo ba? Kaya't pasensya na, tito. Tara na. Narinig ko na ang sinasabi mong jade. Gusto kong makita. Ano bang klase ito? Itong batong ito. Saan mo ito nakuha? Tito, huwag mong maliitin si Wang Meng. Sinasala niya ang orihinal na bato. Pero sobrang tumpak niya. Anak, anong alam mo sa pagsusugal ng mga batong galing sa mina? Ako ang tito mo, matagal na akong nagnenegosyo. Maraming tao ang naiuwing wala ng pera, nagsasara ang buhay nila. Makinig ka sa akin, tito. Huwag mo nang subukan pa ito. Tito Zhao, sa batong ito, may napakagandang jade. Kung may jade ang bato na ito, tatawag ako sa'yo na tito. Hindi na kailangang. Mas maganda kung tutulungan mo na lang akong buksan ang bato. Ayusin natin ito, para mawala ang pag-asa mo. Wang Meng, mukhang, kailangan mo ng mas maraming pamangkin. Ayoko naman, ng ganitong kalaking pamangkin. Ito ang Emperor Green. Kuya Zhou, yung sinabi mo kanina, tama pa rin ba? Sa pagkakataong ito, nagkamali talaga ako. Hindi ko inasahan na itong batong mineral ay pwedeng maging jade. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin na swerte ka o magaling ka lang pumili. Sabi ko na nga ba, ang kaibigan ko ay talagang may kakayahan. Itong jade, hindi naman ito pinakamaganda. Pero, magandang kalidad ng tubig. Nasa 5,000,000 na ito. Tio Zhao, gupitin mo ulit sa linya na ito. Babae, sigurado ka, kung bumagsak ito, mababawasan ang halaga nito. Walang anuman. Sige, hiwain mo na. CJ. Gilas na klase. Berde na jade. Hindi ko inasahan. Sa ganitong bato, mismo pwedeng lumabas ang gilaw na berde na jade. Nagkakahalaga na ng hindi bababa sa 20,000,000. Sabi ko na sa'yo, kaya mo yan.
Yung huling jade ng Hishan. Hindi ka ba kumita roon? Babae, may interes ka bang makisali sa akin? Sa mundo ng jade, sasamahan kita sa pagkuha ng mga bato. Maraming yaman, mabuting intensyon ang tiyuhin. Naiintindihan ko. Ngunit, gusto kong magtayo ng sariling tindahan. Babae, may ambisyon. Kung magtatayo ka ng tindahan, kailangan mong alagaan si tiyo ko. Umalis na siya. Gagawin kita ng hotpot mamayang gabi. Para ipagdiwang na kumita ka ng malaki. CJ, bumalik ka palagi kapag may time. Miss Wang, yung renovation na ito ay bago lahat. Kompleto na ang mga appliances. Maaari nang lumipat bukas. Salamat sa iyong pagsisikap. Katatanggap ko lang ng notification sa transfer. 2,500 piso ang pumasok. Sapat na para sa buong bayad. Marami pang natira. Hindi na tayo kailangang tumira sa inuupahang bahay. Hintayin kong magbukas ang tindahan mo. Magiging libre akong katulong mo. Sagot ko ang pagkain. Narito na. Sa pagkakataong ito, ang ibinibenta, kadalasan ay mga antigong bagay. Maaari ko pang tingnan ang jade. Nasa'yo ang lahat ng antigong koleksyon. Siyempre, ikaw ang may pinakamagandang paningin. Di ba nagbebenta ka ng jade? Bakit biglang interesado ka sa antigong bagay? Hindi ako ang gusto. Bibili ko lang para ibigay sa iba. Ngayon, ipapakita na natin. Unang item sa auction. Mga babae sa maharlikang pamilya noong Qing Dynasty. Nagsusuot ng lapidary na kwintas. Starting bid. 50,000 yuan. May napansin ka ba? Ito ay isang modernong replika. Mga bakas ng panahon sa projection screen. Lahat gawa ng tao. Nakuha ko na. Ngayon, inaanyayahan ko na kayo. Pangatlong item na ibebenta. Ito ay isang set ng luwad na tsaan na ginagamit ng mga opisyal noong Qing Dynasty. Starting bid na 300 milyon. 400 milyon. 500 milyon. 7 milyon. Huwag. Anong nangyari? Yung set na iyon ay peke. Sa ilalim ng projection screen. Ang tunay na marka ay mula sa panahon ng Yongzheng. Hindi ganito. Tingnan mo, mga kakilala sa koleksyon ng antigong bagay. Sino ang kumilos? Sige na. Walang anuman. Kapag may nakita kang gusto, tutulungan kitang suriin. Totoo bang bibili ka ulit? Susunod ako sa iyo. Kakaunti lang ang tunay na item sa auction na ito. Ang natitira ay mga pekeng produkto. Wala nang anuman nakapansin-pansin. Ngayon, ipapakilala natin ang 13 item. Ito ang ating 13 item. Statwa ng Buddha ng walang hanggan. Ang tunay na exhibit ay nasa museo ng Beijing. Bagamat ito ay isang pekeng gawa, ngunit ang jade nito ay bilog at makinis. Napakataas ng halaga para sa koleksyon at pagtingin. Pang-umpisang presyo ay 500,000 yuan. Hindi ang ginto sa liwanag na ito ang tunay. May nakatago sa loob. Isang relic mula sa unang antas ng espiritu. Nakatago pala sa loob nitong huwad. Marami. Ayan, Gil. Wang na 7, nagbid ng 8, bumubuo. 115,000. 115,000. Libo. 205,000. 500,000. 500,000. 10 direksyon. 10,000. 90,000. 2,000,000. 2,000,000. Ito ay isang pekeng estatwa ng Buddha. Walang halaga. Malalaman mo rin mamaya. 200,000. 200,000 isang beses. 200,000 2 beses. 200,000. Nabenta. Binabati namin si Ginoong Wang. Sa pagkamit ng Buddha na ito na may 10 batas. Nandito si Sharili. Babasagin ang estatwa ng Buddha. Hindi pwede. Sobrang dami ng tao sa paligid. Magtiis muna.
Tara na. Oy, hindi ba't si Chen Kang ito? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Natutunan ko na ring makisali sa kasiyahan ng auction. Ang swerte. Ako pa nga ang nakakita. May nagastos ng 2 milyon. 2 milyon. Bumili ng isang peke na estatwa ng Badha. Tanga lang ang may pera. Sino ang nagsabi na ang estatwang Budha na ito ay hindi nagkakahalaga ng 2 milyon? Ang estatwang Budha na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Ginoong Lin, baka ikaw ay naloko na. Kung ang estatwang Budha na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon, ako ay tatawagin ang iyong kapatid na babae. Ako, tawagin mo siyang ate. Sadyang naghahanap siya ng gulo. Simulan na. Hindi natin dapat pinapansin ang ganitong tao. Hindi mabuti ang layunin ang dumating. Mag-relax ka. Yung mga gustong humiyain sa akin. Palaging sila ang nagiging dahilan ng sariling kahihiyan. Itong estatwa ng Badha. Talagang hindi worth 2 milyon. Sige na. Pero, yung nasa loob nito ay may halaga. Parang panaginip lang yata. Anong maganda sa peking Budha? Nakita mo ba? Ang tunay na halaga, laging nakatago sa mga hindi nakikita. Ano ito? Ito ba ay Badha's relic? Ito ba ay Badha's relic? Naalala ko, ikaw ay si Gil tama ba? Hindi ko alam kung ako, itong matandang tao, ay may swerte. Tingnan mo itong Badhis na kayamanan. Ginoo. Tingnan niyo ito. Ay naku. Ito ay tunay na relic. 3 taon na akong sa auction sa kabisera. Nakita ko na ito minsan. Hindi ko inasahan na makikita ko ulit ngayon. May mga relic sa estatwa ng Badha. Bakit hindi ko ito nakita? Paano mo ito nalaman? Araw ng Badha. Hindi maipaliwanag. Tadhana siguro. Dumating ang tadhana. Siyang darating ng kusa. Ako, isang matandang lalaki. Naniniwala sa Badha. Ngunit walang ugnayan sa Badha. Talagang nakakabigo. Nahihiya ako. Ayan, Gil. Wang, bagamat. Hindi ko maagaw ang gusto ng iba. Ngunit talagang, sobrang gusto ko ang Badhis treasure na ito. Maaari mo bang ibigay ito sa akin? Huwag kang mag-atubiling magtaas ng presyo. Kahit pa noong nakaraan. 3 bilyong halaga. Handa akong bayaran. Pasensya na. Ginoo. Sa ngayon, wala pa akong balak bumili. Ay naku. Diyos ko. Talaga namang napakabuti ng iyong kapalaran. Ang 2 milyong ito ay para sa peking estatwa ng Badha. At nakapagbukas pa ito. Na maihalaga ng mahigit sa 100 milyon na mga butil. Swerte lang ito. Uwi na tayo. Ay naku. Alam ko na. May mga relic dito. Ibebenta ko ang lahat para makuha ito. Tama. Anong balak mo sa hinaharap? May plano ka pa ba? Magpatuloy sa ginagawa ko ngayon. Kamakailan, nagtatangka akong magbukas ng tindahan ng antigong bagay. Na nagbebenta ng mga antigong bagay at jade. Akala ko, ang mga katulad mo na may mataas na kaalaman, ay mas gustong mag-isa at hindi interesado sa mga karaniwang negosyo. Kung talagang mag-isa lang ako, hindi sana ako nandito ngayon. Dahil sa paanyayan niya. Kung magtatayo ng tindahan, una sa lahat, kailangan ng magandang lokasyon. Mas mabuti kung nasa Antique Street o kaya sa mga high-end na mall. Malakas ang daloy ng tao. At saka, pagbili ng paninda. Yung paningin mo, siguradong hindi ka mag-i-import ng peke. Mas maganda, kailangan mong tumugon sa ilang pangangailangan ng merkado. At saka, sa mga koneksyon sa tao. Sa mundo ng antigong bagay, ang mahalaga ay ang mga kakilala. Mas maaasahan ang mga kliyenteng ipinakilala ng kakilala, kaysa sa mga hindi kilalang kliyente. Oh, tama pala. Kung kailangan mo ng mga produktong jade, meron akong mga koneksyon dito. Binibigyan kita ng 20% diskwento. Lahat ay U-grade. Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa raw na bato. Mas mainam na. Pumunta ka mismo sa Myanmar. O kaya sa Yun Market.
Piliin mo ng personal. Nakikita ko mismo na pinutol ang materyal. Kaya ako nakakaramdam ng kapanatagan. Salamat sa iyong payo. Malaking tulong ito sa akin. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Pag nagbukas na ang tindahan mo, ako ang unang pupunta para magsuporta. Walang problema. Wang Meng. Sa wakas, nahanap na kita. Kamakailan ka. Sobrang sikat na. Tungkol sa auction natin. Ngayon sa loob ng circle. Alam na ng lahat. 200 yuan. Nakakuha ng milyong halaga ng relics. Ang swerte mo talaga. Mas malupit pa kaysa manalo sa loto. Boss Lin. Paano mo nahanap ang bahay namin? Hindi ba? Si Wang Zahe, si Kuya Wang. Mahilig siyang magkolekta ng mga Buddhist treasures. Sabi nila meron kang relikya. Kaya ako ang pinapunta dito. Ginoong Miss, matagal na kitang hinahangaan. Nagsusuri ako ng Budhismo ng higit sa 20 taon. At mas lalo akong naintriga sa relikya. Pwede ba tayong mag-usap tungkol dito? Gusto mo bang maghiwa ng iyong pagkatao? Hindi sinabi ni Boss Lin sa iyo na ang batong ito ay hindi ko muna balak ibenta. Medyo nagmamadali si Ginoong Wang. Walang anuman. Umupo tayo. Umupo at dahan-dahang pag-usapan. Ayan, Gil. Wang, gusto ko talagang bilhin ang relikya. Magbigay ka ng presyo. Magkano ang handa mong ibigay? Hindi ko alam. Anong halaga ang kaya mong ibigay? Magkano ang hinihingi ni Gianhe? Wang, o iba pa. Nasa pamilihan ng antigong jining ako. May isang tindahan. Kahit na hindi maganda ang takbo. Pero nakatago rito ang maraming bihirang bagay. Wala akong interes sa antigong bagay. Yung relikya na ito ay nagkakahalaga ng 3 bilyon. Hindi mo kayang kunin. Mas mabuti. Ipasa mo na lang ang tindahan sa akin. Kamakailan lang ay naghahanap ako ng pwesto para magtayo ng tindahan. Maaaring ilipat ang tindahan anumang oras. Maaari mong itago ang anumang mga antigo na gusto mo sa tindahan. Walang pagmamadali. Sa loob ng kalahating buwan ang transaksyon. Sa loob ng ilang araw, pipili ako ng mga tunay na antigo. Ang kita ay ikaw na ang bahala. Walang problema. Nasa iyo ang lahat. Kaya't hindi na kami makikialam kay Jens. Wang. Nakaayos na ang tindahan. Maaari nang ituloy ang pagbubukas. Pumili muna ng mga tunay na produkto bago bumili ng mga panustos. Mga paraan ng pagbili. Saan kaya makahanap? Brolin. Gusto kong mangolekta ng mga antigong bagay at magbukas ng tindahan. Pero sayang ang oras kung pupunta sa pamilihan. Masyadong mataas ang gastos. Mataas din ang halaga. Maghanap ng mga pribadong nag-ipon at nagmimina ng mga antigong bagay. Sari-saring pinagmulan. Presyo ay patas. Paano makontak? Team ba sila? Lahat sila ay nag-iisa. Bukas dadalhin kita. Kapag nasanay ka na, ikaw na ang pupunta mismo. Ganito klaseng bagay. Kailangan talagang suriin ito ng personal. Kung hindi, paano kung makakuha tayo ng peking produkto? Ang ganda. Salamat, Kuya Lin. Darating ako bukas sa tamang oras. Aalis na ako. Ginoong Liu. Ikaw ay nasa negosyo ng jade. Alam mo ba kung saan? Ang lugar ng pagsusugal ng bato. Sa lungsod ng Myanmar. Pangunahing lugar ng jade. Maganda ang kalidad at marami. Pupunta ako mamaya. Kamakailan lang ay bumibili ako ng mga antigo. Medyo kapos na ang budget ko. Kailangan nating kumita ng kaunti. CJ, sasama ako sa iyo. Kulang ang kumpanya ng Raw Stones. Tulungan mo akong suriin. Magbubuok ako ng tiket. Magbubuok ako ng 2 tiket.
Magkikita tayo sa airport. CJ. Impormasyon sa biyahe. Impormasyon sa biyahe. Wang Mengliu. Impormasyon sa biyahe. Nakapag-book na ng tiket. 3:00 ng hapon. CJ. Mabilis na. Huwag magpahuli. Umalis tayo mamaya. May isang kawili-wiling bagay dito. Anong kawili-wili? Malalaman mo mamaya. Boss. Ang pendant na ito ay 2 milyon. Miss, maaaring hindi mo masyadong alam ang halaga nito. Ang panahon ng Warring States ay lagpas na sa 1,000 taon mula ngayon. Ito ay isang antigong kwintas na jade. Napakaalaga nitong naingatan. Hindi talaga mahal ang 200,000. Pwede ko bang makita? 1,100. Hindi kasing kalidad ng dati kong binenta. Yung ukit ay magulo rin. Mali ang kurba ng dragon pattern. Sa kabutihang palad, mailarawan ako. Ang walang modo nitong tao. Walang anuman. Walang anuman. Maghintay kayo lang. Magandang jade ito. Malambing ang pakiramdam. Maganda rin ang pagkakagawa. Tingnan mo itong mga mansa na kulay abuhin sa ibabaw. Siguradong galing sa lupa ito. Totoo ang material. Ay naku, sir, ang galing mong makilala ng kalidad. Akala ko hindi naiintindihan. Nagsabuatan sa panlilin lang. Mukhang mahusay ang pag-arte sa dula. Boss, ikaw ba ay taga Myanmar? Narinig kong mahusay ka sa Mandarin. Ako ay mestizo. Kalahating taga Myanmar, kalahating taga Daxia. Itong jade mo. Saan ito natuklasan? Sa South Market, Di ko alam. Ito ay mula sa panahon ng Warring States. At pati na rin sa South Market. Panahon ng Warring States. Saan meron South Market? Niloko mo ako. Ginoong babae. Ano ang ibig mong sabihin? Ano bang ibig kong sabihin? Hindi masyadong malinaw ang boss. Sinasabi mong ang jade na ito ay mula sa panahon ng digmaang estado. Pero sinasabi mo ring ito ay mula sa nakuha sa timog na lungsod. Ang timog na lungsod noong panahon ng Warring States. Hindi ito teritoryo. Yung boss na to para lokohin ka sa pagbili ng jade pendant. Handa siyang mag-prepare ng maayos. Pumili pa siya ng isang tao para makipagsabuatan sa panlilin lang. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ako'y tapat na tao na nagnegosyo ng 10 taon. Anong panlilin lang? Ang batong ito ay tiyak na totoo. Boss, nakakatawa ang sinasabi mo. Kamakailan lang sa Nancy. Ibinenta ko ang jade pendant na dragon at phoenix ng digmaang estado. Kay Ginoong Chen, tumango ka lang. Bibili ako ng isang kopya na halos pareho. Ginoo, tignan ninyo. Ito ang tunay na binibenta ko. Kaysa sa hawak niya, makikita mong magkaiba ang peking na kwintas na jade. Maraming salamat, miss. Kung hindi, talagang magbabayad ng 2 milyon para sa isang peking produkto. Ano bang nangyayari? Itong boss na ito ay kasama niya. Gusto nilang lokohin ang tunay na jade pendant. Isa lang ang dragon at phoenix jade pendant na ito. Matagal ko nang naibenta kay Ginoong Chen. Gusto nilang lokohin itong Ginoo. Salamat, Wang Meng. Kung hindi dahil sa'yo. Ngayon, sigurado akong nadapa na ako. Boss, sa pagkakataong ito, hindi na ako gagalit. Salamat sa paalala, walang nasira. Pero sa susunod, hayaan mo akong. Nakikita kitang nanloloko. Diretso na akong pupunta sa opisina ng pamamahala ng palengke. Isasara ko ang iyong tindahan. Hindi ka pwedeng magnegosyo ng maayos. Huwag naman sanang magkamali ka ng akusasyon. Yung kwintas kong jade. Totoo yun. Nuking. Tara na. Uminom ako ng gatas na soya kaninang umaga. Ngayon, sumasakit ang tiyan ko. Salamat sa iyo kanina. Kung hindi, baka nawala na ang 2 milyong ito. Walang anuman. Sadyang nagkataon lang.
Nakita ko na ang tunay na jade na pendant. Ako si Xuchenkyu. Mayroon akong antigong tindahan sa kabisera. Bilang pasasalamat sa iyo, kung sakaling may kailangan ka, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. At mayroon akong maraming kalakal sa aking tindahan sa kabisera. Marami akong naipon. Kailangan mong sabihin kay Dongdian. Bibigyan kita ng mababang presyo. Makakatipid ka ng malaking halaga. Maraming salamat dyan. Tindahan. Ginoong Liu. Dumating ka na. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo. Ang mga magagandang produkto na iniwan mo. Ang budget sa pagkakataong ito ay 30 milyon. Karamihan. Bumili ng kalahating bukas na siguro. Ang natitira. Pumili ng mataas na kalidad na purong lana. Wang Meng. Naghihintay na ako sa iyong pagtatanghal. Boss. Ito para kay Ginoong Liu. Espesyal na raw na bato. Lahat ay pinili ng mabuti, di ba? Naman. Alam ni Ginoong Liu iyon. Ang mga ibinibigay namin ay mga lumang materyales mula sa lumang minahan ng Laopa. Mataas ang porsyento ng berde. Sapat ang kulay ng tubig. Walang problema talaga. Sige na. Punta tayo sa iba pang bahay. Kayo po, anong ginagawa ninyo? Anong problema sa mga paninda namin? Wang Meng, may problema ba? Wang Meng, tungkol sa material na ito, may problema ba? Anong problema? Dapat mong tanungin si Boss Lee. Malinaw ang isip niya. Ginoong Lee, nakipagtulungan tayo. Sa loob ng 5 taon. Kung mayroon kang mga problema, maari mong sabihin ng diretsyo. Ginoong Liu, sino ang pinaniniwalaan mo, siya o ako? Ako, si Lee. Ako, si Lee ay nagnenegosyo ng mga raw stone. 10 taon na. Kailan? Kanang loko ng mga matagal ng kliyente. Sinasabi mong hindi ka nandaraya. Paano naman itong bagong materyales mo sa pakan? Paano ito napasama sa mga produkto ng lumang pakan? Ikaw, nagsisinungaling ka. Matapang na asin at buhangin ni Laopa. Maliit ang mga butil. Pakiramdam ay matigas. Pero itong material mo, makapal ang balat na parang pwedeng panggiling ng kamay. Wala pang linya ng tubig. O sabihin mo, sa tingin mo ba hindi makikita ni Ginoong Liu ang pagkakaiba? Tama si Wang Meng. Ang balat ng material na ito ay mas malambot pa kaysa sa kay Laopa. Mas masahol pa ang pakiramdam. Ginoong Liu, wala na akong magagawa. Ano bang nangyayari? Kalahating buwan na ang nakalipas. May isang malaking tao na dumating. Bumibili ng mga raw stone. Pati ako. Ang mga special supply na nakatago sa bodega. Kailangan ng kunin. Akala ko. Huwag kalimutang kunin ang lumang material. Ihanda ito. Ngunit hindi ko inasahan na dumating ka ng 1 linggo ng mas maaga kaysa sa mga nakaraang taon. Gagamitin ko ito bilang kapalit ng bagong material. Ang mga material na ito ay pinili at inayos ko ng mabuti. Tama. Hindi naman gaanong malayo. Hindi naman masyadong malayo. Huwag na munang pag-usapan na ikaw ay nagpapanggap. Ang mga materyales sa buong palapag na ito. Porsyento ng mga depekto. Walang 1%. Bata, pwede namang magpakasaya sa pagkain. Pero hindi pwedeng basta-basta magsalita. Nagtayo ako ng tindahan na ito ng 5 taon. Bakit ako dapat mapagsalitaan ng masama? Dahil sa, sige na nga. Tara na. Ayan, Gil. Wang, ang swerte naman. Boss Xu, nandito ka rin para makisaya sa pagsusugal ng bato. Ano bang alam ko tungkol dito? Nandito na ako. Naglalakad-lakad lang. Titingin-tingin. 2 kayo. Hindi ko napili. Yung swak sa puso. Ayaw na lang pag-usapan. Yung amo na to. Pinapalitan ang pangmaganda ng pangmura. Halos mapagsamantalahan na ako. Sabi niya, halos pareho lang. Pero yung pattern ng bato.
Ganap na iba. Itong mga tindahan, laging nanloloko ng mga taga-probinsya. Sige na, dadalhin kita sa isang maaasahang lugar na pinapatakbo ng kaibigan ko. Lahat ng gamit dito ay tunay at matibay. Hindi ka nanloloko. Tayo. Ginoong Wang, dinala ang mahalagang bisita. Gusto ng dalaga na bumili ng balahibo. Mayroon akong bagong dating na luma. Lahat ito ay mula sa luma. Muking. Itong mga kalahating piraso, kalahati ay may berde. Ang kabuuang halaga, malapit na sa 3 milyon. Sa totoong buhay, pwedeng doblehin. Ako ang magbabayad. Lumabas muna ako para maglibot. Kailangan ko ring may dalang konting bagay pabalik. Kung hindi, sayang lang ang pagpunta. Sinasadya niyang huminto. Siguradong may nakita siyang magandang bagay. Alainan. Imperial Green Crew na Jade. Nagkakahalaga ng 500 milyon. Boss, pakipakita sa akin iyon. CJ. Ang liit. Kaya't naglabas ng Jade. Hindi naman ito gaanong halaga, di ba? Walang anuman. Maglaro ka lang. Naglabas ng Jade. Pwede ring gawing pang-ukit. Palagi kang. Saan ka nagbubukas ng bato? Noong una, pagkatapos kong bumili. Diretso ko nang dinala sa bansa. Sa sariling lugar. Maingat at ligtas. Kaya ko nang magbukas dito. Mabilis lang. Unahin ang 2 iyon. Itong kalahating frame ng material. Walang kahit isang piraso ng basurang bato. Kahit may ilang piraso pang salamin. Kung ganito ang resulta, talagang doble ang kita. Hawakan ng mahigpit si Wang Ming na ito. Talagang walang mali dito. Shock. Boss, hayaan mo siyang sundan ang hiwa dito. Emperador. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong kagandang jade. Ginoong Wang, itong batch mo, hindi ito basta-basta. Alam ko na ang batch na ito ng kalahating materyales ay maganda. Pero sa maliit na batong ito, lumabas ang imperial na berde. Talagang hindi ko inasahan. Hayaan mong makita ang imperial na berde. Hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Mag-book na ako ngayon ng tiket sa eroplano para sa gabi. Alainan, anong nangyayari sa ibang bansa? Lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Nabalitaan na ang tungkol sa imperial na berde. Kahit gusto naming umalis, hindi kami makaalis. Babalik ako kasama ka. Hindi talaga. Sino man ang makakabenta ng Emperor Green? Kailangan ko. Yakapin ang pagkakataong ito. Sa isang minahan ng jade, nakabenta ng isang Emperor Green Jade na mahirap maulit sa isang siglo, na nagdulot ng malaking tao sa lugar. Dahil sa insidente, maraming tao ang nagkumpulan sa paligid. Sa kasalukuyan, ang jade ay nawawala.
Talaga, naiulat na ang balita. Dati hindi ko nga kayang isipin na makakahawak ng ganitong mahalagang bagay. Itong Jade, iwanan mo sa akin para ingatan. Kapag may time ka, tulungan mo akong gawing estatwa ng badha. Yung akin, hindi pa rin masyadong ligtas. Ilalagay ko dito sa'yo, nakakampante ako. Babayaran ko ang gasto sa pagproseso. Paano naman ako? Maghihingi ng bayad sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ilagay mo dito. Tutulungan kitang ingatan ito. CJ, salamat, Ginoong Liu. Hello. Sino ito? Kamusta? Pwede ko bang tanungin ang Imperial Green na hawak mo? Ay maibebenta mo sa akin. Bakit naman? Ang lihim mo sobrang higpit. Siguro, may mga dayuhang sumusunod na. Ayaw kong ibenta. Huwag ka munang magmadaling tumanggi. Magkita tayo. Pakinggan mo muna ang mga kondisyon ko bago sumagot. Royal Club. Hello, Menmeng. Maaga pa. Anong kalokohan ito? Muking. Pumunta ka at tingnan ang iyong safe. Kung nandyan pa ang emperador na berde. Anong kalokohan ito? Kakatapos lang nating suriin kahapon. Ayos lang iyon. Hindi ito biro. Bilisan mo. Sige na, sige na. Pupunta na ako. Ipinasend ko na ang larawan sa'yo. Tingnan mo na. Muking, huwag kang lalakad kahit isang hakbang. Panoorin mong mabuti. Sige, magpapaalam na ako. Miss Wang dumating na. Umupo ka na. Nandito na ako. Nahirapan ka na. Kumain ka muna ng gulay. Huwag nang paligoy-ligoy. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? May tao. Ginang Wang. Gamitin ang mga alahas na ito. Palitan ang iyong Emperor Green. Sobrang tapat na ba? Kahit ginto, hindi mapapalitan. Ginang Wang. Mag-isip pa kayo. Sobrang makatarungan ang presyong ito. Hindi na kailangan. Wala akong balak magbenta. Ginoong Liu. Dumating na si Yanyi. Wang. Bakit ka biglang dumating? Nakarating ang balita tungkol sa Imperial Green. Sa loob ng bansa, katatapos lang may nag-imbita sa akin na bumili. Eh ikaw, hindi ka ba magbebenta? Walang silbi kung itatago mo lang. Hindi ko ibebenta. Kakaumpisa lang ng tindahan ko. Gusto kong itago ito bilang yaman ng tindahan. Anong klaseng estatwa ng Buddha ang gusto mong gawin? May naiisip ka ba? Ayos lang ang karaniwan at pangkaraniwan. Sapat na ang kalidad. Ayan, Gil. Wang, napakataas ng kalidad ng jade. Siguradong maganda kung gawing estatwa ng Buddha. Pasensya na sa abala. Walang anuman. Wang Meng, nakuha mo na rin ang oras. Boss, hindi ba sinabi mo, nadadalhin mo ako mamaya para makita?
Ng Imperial Green na raw na bato. Ang Imperial Green ay ang kulay ng Imperial Green. Hindi na ito raw bato pa. Sige, tara na. Narito na. Tapos na ang mga bagay. Ang ganda nito. Wang Meng. Ito ba ay gawa sa Imperial Green? Sapat na ang mga scrap para sa bayad. Pasensya na, Ginoong Liu. Tara na. Punta tayo sa bahay ng iyong tiyuhin. CJ. Sige, aalis na tayo. Ang init. Parang nasa ilalim ng araw ng tagsibol. Ang buong katawan ko ay nainitan. Antas ng espiritu, isa. Naubos na ang espiritu. Yung naunang jade pendant ay nasa antas ng tao. Mas mataas ang antas ng espiritu. Siguradong mas mahal din ito. Mukhang payat, pero ang enerhiya sa loob ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Kapatid Wang, bukas ng umaga, alas 10. Sa lumang lugar tayo magkikita. Wang Meng, magandang umaga. Kuya Wang, nadala ko na ang mga bagay. Itong espiritu. Naubos ko na ang lakas nito. CJ, walang problema dito. Narito ang mga dokumento. Maaasikaso ko ito sa hapon. Salamat, Kuya Wang. Kamusta? Tingnan mo ito. Kamusta? Magandang araw, Ginoo. Bagong bukas na tindahan. Napakabait ni Boss Wang. Maligayang pagdating. Yung sinasabi mong Boss Wang. Si Wang Meng ba? May problema ba? Walang anuman. Tanong lang. Nandito ka pala. Sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang magpatuloy. Wang Meng, maghintay ka. Hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Hindi ko akalain na makararating ako sa ganitong sitwasyon. Na makikita ang mga ito. Mas may tiwala akong maayos ito. Ngayon, paki-welcome si Genli. Wang, para sa pagputol ng bandila ng Taiji. Palakpakan natin at salubungin. Una sa lahat, pasasalamat sa pamilya Taiji. Sa kanilang abala at pagdalo. Sa suporta ninyo. Ang negosyo namin. Tiyak na unlad. Sandali. Basta't nandito ako. Hindi ko kayo papayagang. Magsimula ng maayos. Sa araw ng kasiyahan. Nagsasawa ka na ba? Anong nangyari, Wang Meng? Hindi. Dapat ay tawagin kita. Boss Wang talaga. Hindi ko inasahan na sa loob ng ganitong panahon ay nakapagbukas ka ng ganitong kalaking tindahan. Sun Tao, anong balak mo? Sadyang pinili niya na dumating sa araw ng pagbubukas.
Para maraming tao. Ang hirap ng pinagdaanan ko. Para lang makapagbukas. Hindi ba't hindi ko dapat ito ipagkatiwala sa kanya? Mukhang, dumating ako sa tamang oras. Hindi nyo alam kung ano ang gagawin, di ba? Ano? May sasabihin ka pa. Alam mo ang ugali ko. Huwag kang magbiro. Hindi kita patatawarin. Hindi ba umalis na yung matandang iyon? Bakit bigla siyang bumalik? Hindi ko akalain na nawala siya sa bilang. Huwag mong isipin na tapos na ito. Marami pang oras sa hinaharap. Babalikan kita. Buti na lang nandito ka, Ginoong New. Kung hindi, baka magpatuloy siyang magkalat ng tsismis. Siguradong makakaapekto ito sa negosyo ng tindahan. Yung isip niya, hindi ko pa alam. Pero ikaw, nagbukas. Bakit hindi mo ako sinabihan? Di ba? Sinasabi mo ba na maingay ako? Saan naman ako magiging ganoon, New Lao? Hindi mo ba sinabi nung nakaraang araw na masakit ang likod mo? Hindi ko lang gustong na magpahinga ka ng maayos ng 2 araw. Kalusugan, ang pinakamahalaga, di ba? Mas tama na yun. Umalis na. Dalhin mo ako sa tindahan mo para makita ko. Narinig ko na. Marami kang magagandang jade. Kung ganoon, pakiusap. Tulungan mo akong magmasid. Tara, pumasok kayo. Tingnan nyo. Xiao Wang. Hindi ako nagiging maselan. Sa tindahan mo. Ngunit masyadong kaunti ang mga antigong bagay. Dapat kang pumunta sa pamilihan at maghanap ng ilan na may natatanging disenyo para sa dekorasyon. Bagamat mahal ang mga bagay doon. Ngunit marami itong mga magagandang bagay. Tandaan ko, Ginoong New. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko ng oras para dito. Bumalik ka muli. Tama si Ginoong New. Puno ng mga jade ang tindahan. Ngunit walang mga ordinaryong antigong bagay. Kailangan talaga nating pumunta sa palengke. Magpapaswerte tayo. Yung palengke ay para sa mga mayayaman na laruan. Maliban doon, saan pa ba makakakita ng magagandang antigong bagay? Bukas pupunta na tayo. Di pwedeng hayaang ganito lang ang tindahan. Na palaging walang balanse. Tiyak na peking ito. Gustong-gusto ito ng nanay ko. 20 piso. Bibiliin ko ito para gawing plato. Sandali. Sobrang hindi makatarungan ang sinasabi ng kapatid na ito. Itong plato. Maganda ang disenyo. Paa sa ilalim ng paa. Bakit peke? Anong gagawin mo? Gusto mong agawin ng tuloy-tuloy. Unahin ang nakarating, alam mo ba? Ganito ang prinsipyo. Pero, magbibigay ako ng 5,000. Gusto mo bang makipagbid sa akin? Boss, dito ka. Mayroon ka bang ibang kaparehong plato? Meron. Ito, mayroon pang isa naman ako mula sa pamilya. Sabi ng nanay ko, lahat ito ay set. Kuya, huwag kang mag-atubiling sabihin kung ano ang nasa isip mo. Totoo naman ang intensyon ko na bumili ng plato mong ito. Galing ako sa probinsya. Biglang nagka-stroke ang nanay ko. Nasa ospital pa rin siya ngayon. Hindi namin maipon ang panggamot. Kaya pumunta ako dito para magpasaya ng swerte. Mingkuo na puting porselana. Ang presyo ng isang piraso ay 10,000. Ang set ay maaaring umabot ng 3 beses. Saktong kailangan ko sa tindahan ko ng ganitong bagay na makapagpataas ng antas. Pagkatapos ng paglabas ng tiyahin, ano ang balak mo? Napakalaki ng utang na loob ng boss sa akin. Gusto kong manatili sa tabi mo. Ako ay naglingkod sa militar. Marunong magbuno at magtulak. Kaya kitang protektahan. Ang tunay na lalaki, ang hangad ay ang malayo. Sakto, kulang lang sa tindahan ko ang bantay. Gusto mong pumasok. Talaga? Bakit mo ako niloloko? Ang tindahan ko, nasa pedestrian street sa lungsod. Kailangan ko ng isang mapagkakatiwalaang tao. Dalhin mo na ang ceramic plate pagdating mo. CJ. Opo.
Ay naku, ito ay. Sino ang gumawa nito? Sayang naman. Anong nangyayari? Pumunta na ang boss. Umalis na tayo agad. Boss, baka ako na lang muna ang magpunta para tingnan. Hindi kailangan. Gusto kong makita kung sino ang mga has na gumawa ng gulo sa tindahan ko. Boss, nandito ka na. Maaga pa lang ngayon. Kakatapos lang naming buksan ni Ate Lee. Isang grupo ng tao ang pumasok. Magsusuntok na sa tindahan. Pinoprotein ni Ate Lee ng husto. Pagkatapos may dumating. Saka sila umalis. Xiao Yu, nasaan si Ah Ping? Malubha ang sugat ni Ate Lee. Kakatapos lang siyang dalhin sa ospital. Boss, baka gusto mo munang pumunta. Tingnan si Ah Ping. Tara na. Wang Meng. Ay naku. Ay. Maging tapat ka lang. Tuloy ka lang. Ah. Wang Meng. Nakikita ko namang masaya ka. Si Ping. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Sino ba tayo sa isa't isa? Aping. Alam mo ba, yung mga detalye tungkol sa kanila. Walang problema. Ito si Wang yung bagong empleyado na in-hire ko lang. Siguro kagabi, yung si Sun Tao. May isa doon, na pinakamatapang ang tama. Kagabi ay sumunod lang sa kanya. Kagabi lang dumating. Ngayon ay naglakas loob pang bumalik. Kung hindi lang, dahil sa mga antigong nasa shop. Matagal ko nang nakipaglaban sa kanila. Huwag mag-alala. Bibilangin ko ito pabalik. Magpahinga ka muna. Xiao Yu. Xiao Yu. Ihanda mo ang key footage. CJ. Tara na. Punta tayo na hanapin ang lugar. CJ. Sun Tao. Kailangan ng bayaran ang utang. Boss, baka ako na lang ang magbubukas ng pinto. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang pupunta. Sino ang walang mata? Naglalakas loob na basagin ang pinto ko. 000. Ikaw pala. Boss Son. Ang saya-saya mo naman sa gitna ng araw. Bakit ka nagtatago sa bahay? Bukas ang bagong tindahan ni Boss Wang. Hindi ako lalapit sa mga bisita. Darating para basagin ang pinto ko. Sinasampahan kita ng kaso sa pagpasok sa tahanan. Kaya dapat magpasalamat kay Boss Son. Sa gitna ng kanyang abala, naglaan pa siya ng oras para alagaan ang tindahan ko. Ha ha ha. Mga mata ni Boss Wang. Tunay na mas matalas pa sa kiki. Ha ha ha. Habang wala ako, magpapadala ng taong nakamaskara para saktan ang tindahan ko. Akala ni Boss Son na makakatakip siya sa gifis basta nakamaskara lang. Akala niya mapapantayan niya ang kiki. Hindi ko alam. Anong ginagawa mo? Magsimula ka ng umalis. Kung hindi, ipapakuha ko ang mga tao para itapon kayo. Sige, tingnan natin kung sino ang unang darating. Ikaw o ako. Hayaan kitang dalhin sa ospital na nakahiga. Tama bang saktan mo ako? Naniniwala ka ba? Papalabasin kitang hindi makasabay sa mundo ng antigong mga bagay. Hindi ka makakaligtas. Talaga. Nasa kamay ko ang ebidensya. Kung ilalabas ko ang video, ipadala kay Ginoong New. Ano sa tingin mo? Papayagan ka ba niyang pumasok sa merkado ng mga antigong bagay? Bukas ng umaga, alas 10. Dalhin mo ang kabayaran sa tindahan ko. Kung magtatagal ka, wala akong pakialam kung si Ginoong New ang personal na humiling sa iyo. Na dumating. Ikaw.
Takutin. Ang surveillance video. Nakabackup ako ng 20 kopya. Ngayon, ipapadala ko na kay Ginoong New. Ha! May magandang usapan tayo. Mag-usap tayo. Pwede rin mag-ayos tayo ng pribado. Sa tindahan ko, nabasag namin ang 3 Ming Dynasty na porselana. Si Liu Anping ay tinamaan ng mga tauhan mo. At nabali ang kanyang mga tadyang. Gasto sa medisina. Dagdagan ang pinsalang mental. 5 milyon. 5 milyon. Bakit hindi ka nang hold up? Ibibigay ko. Ibibigay ko, hindi ba sapat? Numero 20-01-isa-1-2-0-0-0-4-0-0-8-0-0-8. At talaan ng mga transaksyon. Kategorya magdagdag lagda at tala. Isang kategorya at tala. Kung muling manggugulo ka sa akin sa susunod, hindi na ito basta putol ng braso. Napakadali. Bigyan siya ng aral. Huwag siyang patayin. Okay. Boss. Boss. 200,000. Ang password ay 1 hanggang 6. Boss. Ang medical expenses ng nanay ko. Hindi ko pa nababayaran sa'yo. Hawakan mo ito. Sumunod ka sa akin mula ngayon. Hindi ka mawawala ng pera. Mula ngayon, ang bayad sa chemotherapy ng nanay mo, mga imported na gamot, sasagutin ko lahat. Wang Meng. Ako na. Bakit ka pa nandito? Dapat hindi ka nakaupo dito. Paano ka nakalabas ng ospital? Mag-ingat ka. Huwag mong hawakan ang sugat. Kaunting gasgas lang naman ito. At saka, nandito tayo sa Rihenshay. Kailangan mo ba ng tulong? Puro ganitong bagay ang nasa tindahan. Paano natin mapapanatili ang mga customer? Lalabas lang ako saglit. Bantayan niyong mabuti ang tindahan. Huwag kang mag-alala, boss. Maaga akong aalis, maaga ring babalik. Itong mga basurang ito, puro mga pekeng produkto. Akala mo ba tayong lahat ay mga tanga? Bulag ka ba? Ito ay galing sa aming bayan. Mga magagandang produkto. Ginoo, magkano ito? 50,000. Ito ay barya ng digmaang estado. Sobrang halaga. Maaaring ito ay pek. Pahintulot lang. Bini-bini. Tingnan mo kung aling isa. Fake na may patong na patina. Hindi pa nga tama ang pagkagawa. Lumang perang mula sa Warring States. 000. 3 uri ng Xianji. Boss. Magkano ang perang ito? Aba, kunin mo na ang pera. Haha. Ay. Hahaha. Pasensya na, miss. Itong bagay na ito, gusto kong ipasa ito sa apo ko. Hindi ito ibebenta. Hindi na ibebenta. Haha. Boss. Pero sinabi mo lang kanina na magkasama tayo. Ay. Pumunta na ako sa tindahan mo noong nakaraan. Ikaw si Wang Meng mula sa Richenshay, di ba? Ay naku. Bigla akong ayaw nang magbenta nitong bagay na ito. Maglaro ka sa akin ng presyo. Ay.
Huwag mo nang hanapin. Bumalik ka na lang sa ibang araw para alagaan ang negosyo mo. Hey, saan ka nakakita ng ganito? Ay, talagang nagmeditasyon ng isang buong gabi. Pero bakit hindi ako? Kahit kaunting antok. Dahil siguro sa espiritu ng mata. Wang Meng. Sa wakas nahanap din kita. Kamakailan ang asosasyon sa pagsusuri ng mga kayamanan sa kabisera at ang mga kasosyo ay nagdaos ng isang kumperensya sa pagsusuri ng mga kayamanan. Inaanyayahan kang makilaho. Interesado ka ba? Kongreso ng pagsusuri ng mga antikes. Inorganisa ng asosasyon sa kabisera. Tiyak na may mga bagay na may espiritu. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makahanap ng higit pa. Kung mananalo, magkakaroon ang asosasyon ng malaking gantimpala. Gantimpala mula sa samahan. Di biro yan. CJ, Linyi, sasamahan kita para makapaglibang tayo. Hay, akala ko, magre-reject ka. Kahit gaano pa karaming eksperto ang dumating, hindi pa rin ito kayang talunin ang akin. Gintong dragon na espiritu. Walang dapat ipag-alala. Wow, Wang Meng. Wow, Master Meng. Wow, Wang Meng. Ikaw talaga yan. Nandito ako para sumali. Bakit? Ikaw lang ang pinapayagan. Bakit hindi ako pwedeng sumali? Tara na. Malapit nang magsimula ang malaking kaganapan. Narinig ko na may malaking kayamanan. Wang Meng, ikaw ang pinakamagaling sa pag-analisa ng kayamanan. Kailangan mong ipakita sa amin ng mabuti. Tara na. Wow! Hindi ba iyon? Isang mananaliksik ng museo ng Forbidden City. Ngayon, ay talagang maraming kilalang tao ang nandito. Nga, tama. Maraming mga nangungunang eksperto. Ang nandito, mga kaibigan. Susunod na ipapahayag ang mga patakaran ng paligsahan sa mga kayamanan. May kabuuang 4 na round. Sa bawat round ay may 3 koleksyon. Isa lamang ang tunay. Ang mga sumagot ng tama ay makakapagpatuloy. Ang huling nagwagi ay makakakuha ng pangunahing premyo. Nasa koleksyon. Masyadong bago ang kulay ng bote. Malamang ay kopya lang ito mula sa nakaraang 2 buwan. Napakasimple ng pagkakagawa, kahit ang kulay ng glaze ay hindi pantay. Maling tingin. Ito ang unang round. Sobrang simple naman ito. Kahit ako, nakikita ko na. Ang nasa gitna ay tunay. Ang enamel na ginawa noong panahon ni Yongzheng. Ang taong naglagay ng inskripsyon ay isang pintor ng korte. Ang presyo ay dapat 5 o 6 na daan. Mas mahal ito ng ilang beses kumpara sa karaniwan. Unang round ng pag-akyat.
Ang basong ito ay nagniningning. Isa itong tasa ng manok na daukay. Ang hugis at kalidad ng palayok ay napakahusay. Wang Meng, tingnan mo yung nasa gitna, yung ceramic plate. Baka mula pa ito sa panahon ng Zheng Weng. Mukha namang hindi pangkaraniwan. Maganda. Ito ay pinalamuting digmaan na porselana. Ngunit, medyo bago ito. Ginawa itong luma, di ba? Boss Wang. Ano sa tingin mo? Ayos lang, ayos lang. Wang Meng, alin ang pipiliin mo? Sa tingin ko, piliin natin ang mangkok na ito. Alainan, tama si Gianji. Liu, yung mangkok na iyon. Tingnan mo, mahalaga ito. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 256,000. Yung puting may puting na disenyo ng dragon. Mga 100,000 hanggang 150,000 lang. Hindi ako sigurado. Nakita ko ito. Sa pinakamaliwanag na liwanag ang puting dragon na disenyo ng botelya. Hindi ako pwedeng lokohin. Pinili ko ang botelya na may disenyo ng dragon. Wang Meng. Bakit mo siya pinili? Pag-isipan mo ulit. Ito na ang huling round. Nga. Medyo may pananaw ka. Lahat ay makakapili ng tama. Nagtapos na ang paligsahan sa pag-alam ng mga kayamanan. Narito ang listahan ng mga nanalo. Ang premyo ngayong gabi ay 3 piraso ng raw na jade. Sino ang kampyon? Sabihin mo na. Ang kampyon ngayong gabi ay si Wang Meng. Wang Meng, talagang nalito ka. Mas mahal ang mangkok na iyon. Ito ay, alam ng may kaunting talino. Pumili ng mangkok na may labi. Makikita mo na agad. Itong patag na bote ay isang antas ng 3 uri ng artifact. Ang liwanag ay hindi kayang linlangin ang tao. Mula sa panahon ng Ming Xuande, na may puting dragon na disenyo, para sa palasyo. Normal na balingkinitan na botelya. 1,000,000. Ito ay mula sa palasyo. Higit sa bilyon. Ang galing. Nakakatakot ang kabataan. Kung alam ko lang, susunod na sana ako sayo. Walang limitasyon sa dami ng mananalo. Ang premyo ay hati-hati ayon sa bilang. Tayong 3 kung pagsasamahin. Baka, mas marami pa ang makuha natin. Sa susunod na pagkakataon, makinig ka na lang sa akin. Ay, kahit anong jade na yan. Para sa akin, hindi na ito gaano kahalaga. Ang kanyang kadalubhasaan sa pagtatasa ng mga kayamanan. Mas mahusay pa sa inaasahan ko. Yung mga matandang eksperto. Nagkakasama-sama para tingnan ang mga lumang artifact. Pero siya, isang sulyap lang. Tama na ang presyo na ibibigay niya. Wang Meng, may silbi pa ba ang mga materyales mong jade? May gamit pa ba ito? Mayroon pa akong natira sa tindahan. Sa ngayon, hindi ko pa ito kailangan. Kung gusto mo, kunin mo na lang. Ito ay lahat mula sa mga panalo mo. Hindi ito pwedeng kunin ng walang kapalit. Magbigay ka ng presyo. 3,000,000 na lang. Ayos lang. 3,000,000 na lang. CJ, ayos lang. Tara na. Pakiusap, sandali lang kayo. May kailangan ka. Napakataas ng iyong talento sa pagsusuri ng mga bagay. Maging estudyante mo ako. Ito si Vice Chairman ng Jinling Antique Appraisal Association. Zhao Deming. Guru Zhao. Ay naku, nasa nakaraan na iyon. Nasa nakaraan na. Huwag ka nang mangarap. Ayaw pa nga niyang maging alagad ng guro. Paano pa kaya maging alagad mo? Ano? Hindi na kailangan ganyan, Ginoong Zhao. Hindi ako si Wang Meng, na may paghamak sa sinuman. Kundi, wala akong gusto na maging paborito ng ibang tao. Oh, ako ang nagkamali. Nabigla ako. Paalam, Lao Zhao.
Malugod namin kayong inaanyayahan sa susunod. Wang Meng. Ay, matagal na tayong hindi nagkita. Ang ganda mo na ngayon. Ano nang ibig sabihin na ang ganda mo pa rin? Hindi ba't lagi akong maganda? Ikaw ang pinakamaganda. Ay naku. Narinig ko na. Napakahirap makakuha ng tiket sa inyong urgency. Nagdala rin ako ng kaibigan. Para makasama sa saya. Bumili ng mga bagay-bagay habang nandito. Maligayang pagdating. Xiao Wang. Talagang hindi ako nagkamali sa iyo noon. Ang tindahang ito ay talagang maayos. Ang mga bagay sa tindahan ay talagang magaganda. Mga magandang bagay. Kaya naman sobrang sikat ng Richensai. Ganito kalaki. Kahit sina Newlaw at Expertos Hao. Pumunta pa para sumuporta. Salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang suporta. Ang Richensai ay narating ang ganitong kalagayan. Hindi magiging posible kung wala ang tulong ng bawat isa. Sa hinaharap, hindi lang tayo dapat magnegosyo, kundi dapat din tayong maging magkaibigan. Upang bawat kayamanan ay makatagpo ng nakakaunawa sa kanya. Magandang sinabi.